still believe here. It ain't dough that we need here. Long as he gon' be, we gon' eat, we won't leave here. Even if it's just me here. We don't call it deceased here. No, it made us. Bring your weak, bring your grief, and it's free. Come and see it. Yeah, your demons get weak here. There's no nominees here, no celebrities here. Silence the kings here. Hey. On me and my brodies, revival going round in circles. Watch it, bro, it's loading. Glory only holding while the homie dying slowly. Me and the homies holding, sick of folding, make us. So much dirt on me, so much dirt on me. All these perjuries, your presence is my surgery. Send me, oh Lord, I'm going, all I see is your throne. Jesus, Son of David, have mercy on me. It was the best of times, it was the worst of times. Sabi po ito ni Charles Dickens sa kanyang book na A Tale of Two Cities. Ano po? Bawat cities daw po o bawat city, lagi siyang may kwento ng maganda. Lagi siyang may kwento din na pangit. Hindi lahat maganda. Hindi rin naman lahat pangit. Tingnan niyo po ito. Sorry. Okay. So, sa buhay, sa city natin, especially sa Philippines po, this is the four dominant problems. Ano po? Corruption, poverty, loneliness, broken families. Pero iikot ko lang po, ibabalik ko po ito kasi po, hindi naman corruption lang. Pag tiningnan mo ang BGC, pag tiningnan mo ang Rockwell, pag pumunta ka sa Dream City, baka isipin mo, hindi Pilipinas ito. Pilipinas po yan. Ngayon, pag nakita din natin, totoo namang maraming hindi nakapag-aaral, pero ang dami rin po ngayon ng access natin para makapag-aral. Nung panahon po namin,
vocational, pinag-aagawan. Vocational course pa lang, hindi na maka-afford. Ni walang baon, napakahirap mag-aral. Sa panahon natin, tamad ka na lang pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Napakatamad mo na lang na sangkatutak na yung scholarship, sangkatutak yung mga pwede nating pasukan, nakakainggit po kayo kasi nasa best time tayo ngayon na even ang mga kabataan ang yayaman. Estudyante pa lang, kumikita na ng pera. It is the best of times. It is also the worst of times. Habang may umuunlad na kabataan na nangangarap, meron namang kabataan na sinisira ang buhay sa drugs at maling relationship. Habang maraming umuunlad at umaangat sa buhay, marami pa rin nakaasa sa mga ayuda. Niloloko ng gobyerno, pinagsasamantalahan ng mga politiko. Habang maraming pamilya nakapagbabakasyon sa iba't ibang bansa, marami namang pamilya ang pinaghihiwalay at winawasak ng kahirapan. Habang yung iba nakatira sa kondo, yung Boracay pumunta na sa Manila. Baha. Dati yung Arpapa, hindi na ito binabaha eh. Dati, ang kasabihan sa Arpapa, umihi lang ang palaka, yung magsanib lang yung dalawang palaka. So, pumasok yung isang daga, baha na eh. So, it is the best of times, it is the worst of times. Hindi ko sasabing napakapangit ng buhay kasi napakarami ring maganda ang buhay. Hindi ko sasabing napakapangit ng pamilya kasi napakarami ring maganda ang pamilya. It is the best of times. It is the worst of times. Maraming tao, hirap na hirap gumawa ng pera. May mga taong hindi alam paano gastusin ang pera. Kinukwento ni Mayor Magalong kung ano itsura ng 1 bilyon na ninanakaw sa gobyerno, 5 feet by 5 feet wide, ganon karami. Yung iba nga sa atin, hirap na hirap mag-offering. Yung iba po, hirap na hirap bilangin. Sana sa marangal na buhay. Again, ibalik ko lang po, ito pa rin yung 4 na umiiral na kailangan nating solusyonan. Kaya tayo nagsasama-sama. Totoo po yun eh. Yung idea, ang dami mong kasama, pero feeling mo, nag-iisa ka lang. So, very evident, even sa barangay pa lang, 5 yung nagwawalis, nag-aagawan sa isang dahon. Akin yan! Poverty and broken families. It is the best of time. It is also the worst of time. Yung Israel, pinili ng Panginoon, napakaganda ng bansang ito, saan ka makakakita? Sa yung pinangakuan ng Diyos, minahal ng Diyos. Kaya lang dumating ang pagkakataon na kahit mahal siya ng Panginoon, pilit niyang lumalayo sa Diyos at pilit na namumuhay pa rin sa kasalanan. Kaya anong nangyayari sa Israel is pagpapalain ng Panginoon, magkakasala, mahihirapan, sasakupin ng ibang bansa, iiyak, hihingi ng kalayaan, patatawarin ng Diyos, pagpapalain uli ng Panginoon, gagawa uli ng kasalanan, iiyak uli sa Lord, patatawarin ng Panginoon, pagpapalain uli ng Diyos, babalik na naman sa kasalanan. It is the best of time, it is the worst of time.
400 years at kung ilang taon pa, laging nakaalipin ang Israel. Wala ho talaga siyang kapag-apag-asa. Pag tininan ho natin kung paano po siya winasak at kung paano po siya nawala sa mapa, muntik na po talaga yang hindi mabalik sa bansa o sa mundo natin. Pero may prophecy kasi na after all these things, worst things, babalik siya sa bansa. And then 1948, wala nang umiisip pa sa kanya na makababalik siya. Pero nakita nyo ba ngayon, ang Israel, hindi na nila kayang maliitin, hindi na nila kayang apihin. Tingin niya po kayo saglit sa akin, ilan sa atin dito, ayaw mo nang maniwala na mababago pa ang bansang Pilipinas. O barangay nyo na lang. Ganyan na talaga yan. Anong tanong natin kanina? Kung bibigyan ng pagkakataon na may baguhin sa barangay nyo, ano ang gagawin nyo? Patalsikin si chairman, yan ang una. Pangalawa, isunod yung mga kagawad. Ibaon ng mga barangay tanod. O wag naman, wala nang maglilid sa atin. Ilan sa inyo, hindi ka na naniniwala na maayos pa ang pamilya mo. Yung dati naniniwala ka naman, oo. Hoping pa ako. Pero may kausap ako ngayon dito. Yung iba, oo, naniniwala ako. Pero sa amin, hindi na babago nanay ko, tatay ko, hindi na mababago kapatid ko. Yung hindi ka na naniniwala na totoong makakaalis ka sa kahirapan, yung tanggap mo na mamamatay kang mahirap. Mamamatay ang pamilya nyo na magulo kami. Wala nang pagkakasundo. Deep inside sa buhay mo, meron kang bagay na dating pinaniniwalaan ngayon, hirap na hirap kang maniwala. Yung parang wasak na. Tatay ko, tigas ng ulo. Hirap kausap, dinadaan lagi sa init ng ulo. Yung nanay ko naman, ganyan na lang yan. 3 seconds tahimik, 3 oras may topak. Yung mga anak ko, ang tamad mag-aral, puro barkada. Mababago pa kaya ito? Alam niyo po, ang pinakamagandang promise o verse sa Bible of restoration is Isaiah 61 verse 4. Naisulat yung Isaiah 61 verse 4. Bago ko po na ito pakita, naisulat ang Isaiah 61 verse 4. Lahat na naghahanap ng restoration, iyan talaga ang basahin nyo po. This is the greatest promise of restoration. Nakatuntong ito sa Isaiah 61 verse 1 to 3 na kinote ni Jesus, na tinawag ako ni God, the Lord anoint me to preach the gospel to the poor. Padilatin ang mga bulag, palayain ang mga alipin. Si Jesus, kinote niya po yun kasi siya yun. There will be no restoration apart from the gospel of Jesus. Walang napakagaling na politiko na pwedeng magpabago ng bansa. Walang napakagaling na tatay na pwedeng bumuo ng pamilya aside or maliban sa gospel ni Jesus Christ. Kaya pagdating sa verse 4, yun po yun eh. Ito ngayon yung promise, yung day. O tingin po kayo sa akin. Saglit lang to Kung hindi ka ayos, wala kang maaayos. Kung hindi ka buo, wala kang mabubuo. Kung wala kang bago sa buhay mo, walang mababago. Tayo nga mga taga-church, nahihirapan tayo, nagkakasakitan nga tayo Yung mga topak nga natin, hindi natin ma-manage ng maayos Paano ka gagamitin ng Panginoon? Yung mga Christian, nahihirapang mabuhay ng matuwid, mas lalo na yung wala pa sa Panginoon. The idea is this. Hindi kaya ng willpower, hindi kaya ng pangarap lang.
Kailangan natin ang Diyos sa pagbubuo. Kaya pag sinabi sa Psalms 127, maliban na ang Diyos ang magtayo. Pwede ka naman magtayo ng maraming bagay pero mawawasak din yan pag ikaw lang. Ang praise church, kung ito, tinayo lang po natin o ng ilang tao, wasak ang praise church. Ilang taon lang ito, tapos yan. Pag hindi si God ang tuntungan ng lahat ng tinatayo natin, lahat guguho, maari mag-prosper yan for the meantime. Israelites, si God na nagtayo. Yung mga kalaban niya, tingnan niyo po, may nababasa pa ho ba kayong Moabites, Amalekites, Hittites, Termites, Parasites? Wala, bulate, meron na po. Pero ang point natin is, do not attempt to build something apart from God. Pakiusap ko lang po sa malapit na mga mag-asawa, huwag muna kayo mag-set ng date, kausapin niyo po kami. Parang awa niyo na. May iba itutuloy lang yung kasal kasi nakabook na yung catering, sayang din ang 20,000. 10 milyon ang pag-aawayan namin pag mag-asawa kami sa hirap. Please lang ho, kung magbubo kasi life and death, lalo na yung mga pag-aasawa po. Di mo ngayon, nagsisisi ka, napugian ka lang Hindi mo nakita, may sabit palang matindi. O lahat naman may sabit. Maganda nga bago kayo mag-asawa, galitin mo ng matindi. Pag iyan nagkulay berde, incredible hook yan. Kasi lahat na nanliligaw, anghel. Pag ikinasal na, Lord, mas masahol pa to kay Satanas. Marami nagpapakasal dahil sa pag-ibig, marami naghihiwalay sa hindi pagkakaunawaan. Ano ngayon ang bibigyan mo ng diin? Love? We love each other Nothing can separate us. Me against the world. Pag wala ka nang maisaing, sabihin mo yan. Pag may karamdaman at wala kang pampagamot, sabihin mo yan. Bago magtayo, sikaping ang Diyos ang pundasyon po natin. This is the greatest promise of restoration. Kung nahihirapan ka na makita paano mabubuo ang mga bagay na pinapangarap mo, Isaiah 61:4 is one of the greatest promise of God to you as a church, as a community, as a nation. Totoo po, kasama din po ako dyan, napipiko na ako. Napipiko na po ako. 2 weeks siguro o 3 weeks. Walang bagyo. Sumabog po yung transformer namin. Ang suspect, mga jumper. Kaya yung system loss natin, yun pinaghahatian natin yung mga naka-jumper. Huwag ka lang gumawa ng masama, malaking tulong na. Yung mayor o kahit sinong politiko, huwag lang magnakaw, kahit hindi magaling, panalo na ang bansang Pilipinas. Hindi na nga magaling, magaling pang magnakaw. Basta ang lugar puno ng muka ng politiko, may sabit po yan. Kaya pag kayo po kandidato, puwet ang ilagay nyo po. Huwag po yung mukha, nakakaasar ho nakakaasar. Ano po, kala mo, puro kanya yan. So, mangangarap tayo muli, mangangarap tayo. They will rebuild the ancient ruins. Sino yung they? Yung mga binuo. Yung mga binuo, they will rebuild the ancient ruins and restore. Sino yon? Yung mga binuo, yung mga ibinalik muli, the places long devastated, i-restore nila yon. They will renew, yung mga binagong puso, binagong buhay, they will renew the ruined cities that have been devastated for generation. Pag meron kang gustong baguhin, ganito muna. Bago ko baguhin yon, baka may kailangan baguhin sa akin. Kapag meron kayong taong kausap, wala nang nakita, kundi baguhin yung kasama niya sa cell group, hindi mo nga kami minimit Sino ba nag-disciple dyan? Ba't nagkaganyan? Sino ba magulang niyan?
they will rebuild. Kaya mahirap lumaban na mabuhay ng maayos kung walang tumutulong sa iyo na maging maayos. And that is why we need community. Tagalogin natin. At sila'y magtatayo ng mga dating sira, hindi sira ulo po at sila'y magtatayo ng mga dating sira, temple, buildings, wall, sila'y magbabangon ng mga dating giba at kanilang huhusayin ang mga sirang bayan, ang mga nagiba sa maraming saling lahi. Wow. Grabe, no? Kaya itong Isaiah 61 pours, prophecy kay Jesus, at ito yung gagawin ni Jesus sa buhay natin. Mga kapatid, walang napakagaling na pastor na pwede magpabago sa buhay ng isang tao. Ako nga po nahihirapang magbago. Ako nga po nahihirapang mag-ayos. Pero nagsisikap na magkaroon ng maayos na pamilya, nagsisikap na kahit papano magabayan natin yung mga taong they are willing na magpa-mentor. So yun po yun, mga kapatid. So may 3 keywords po tayo na pag-uusapan dito: rebuild, restore, renew. Ito yung 3 bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon na gusto rin ni God mangyari muna sa atin. Mangyari muna sa atin na ni-rebuild tayo ni God, ni-restore tayo ni God, ni-renew tayo ni God. Ang daling magsabi dito Hoy, wag kayong palaaway ikaw ang number 1 palaaway, dumukong ka Hoy, wag kayong maramot Pambira, ikaw ang number 1 na kuripot sa buhay Ang daling magsalita, ang hirap gawin. Kaya napakahirap tumuntong dito. Kasi ang daming taong nakatingin sa iyo. Itong plastic ng mukha nito parang bulldog to Lahat na lang gustong awayin, lahat na lang gusto tirahin, lahat na lang gusto nakawan Mga kapatid, nakakapagod tingnan ang mundo. Sobrang gulo na ng mundo. Tayong mga nasa Panginoon, pangarapin man lang natin, hindi na ako daragdag sa kaguluhan, hindi na ako daragdag sa ingay ng mundo, magiging pagpapala ang buhay ko. Can I hear amen? Lahat po ng gustong maging pagpapala, malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. This is something, ayoko po itong maging sermon. Mag-usap lang tayo, puso sa puso. Isang araw, maghihiwalay na tayo. Isang araw, di na natin makikita yung bimol, kaya mamaya 2 minutes, langhapin nyo na lang po ang bimol. Hindi mababago ang mundo kung lagi lang tayong magkakasama. Hindi po mababago ang mundo po, pagkantahan lang tayo ng kantahan. Hindi po mababago ang mundo kung laging tayo lang ang nag-uusap at hindi tayo nag-win. Kaya nga ang ganda po ng inawit ng choir natin, saving the lost, huwag nating kalilimutan. Minsan, pumapayag tayo, nagse-cell group, di na tayo nag-win, tayo na lang. Minsan nga lang tayo magkita, nagchismisan pa tayo. So yun po, bigyan naman natin ng malalim na pagpapahalaga yung ginagawa natin at lagi mong tingnan yung tao, kahit leader, binabago pa rin yan, inaayos pa rin yan ng ating Panginoon. Can I hear amen? Sige po, isang mas malakas na palakpak para sa Lord. Kung yung mga tumatayo po dito, wala pong dapat ayusin sa buhay, wala hong makakatayo. Wala makakatayo po. Wala hong pwedeng magsalita. Talagang ang daming dapat ayusin sa buhay. Okay? So, unahin natin yung word na rebuild. Ano po? They will rebuild. Kasi tingnan mo, very devastating yung Israel. Biro mo, pinalaya nga sila from exile, from Babylon. Paano ka magtatayo? Wala ka naman pala ritong babalikan. Para ka nag-abroad. Pagkatapos, wala ka man lang nag-abroad ka. Ba't ganun? Wala rin kaming naipon. Parang sakit naman. Pagkatapos hindi ka na makabalik, parang ganun ang Israel. Parang mabuti pa yata, maging alipin na lang. Pero yung very disappointing, kaya yung verse na ito, galing sa very disappointing situation. Kaya kung meron dito, sobrang disappointed ka, this verse is for you. If you are very discouraged, this verse is for you. Yung nagsisikap ka naman, pero parang wala kang nakikitang nangyayari.
Nagsisikap ka naman, pero parang bakit ganun? Ba't ganito pa rin yung ugali nito? Ba't ganito pa rin ang kabuhayan namin? Parang walang dating. Rebuild. God is calling us, muli kang magtayo, muli kang umasa. They will rebuild the ancient ruins. Ito po yung pinaka-keywords po talaga niya, o pinaka-meaning daw po niyan. To rebuild means, yun nga, means is, again, to build again. Something that has collapsed. More on structural. Kung Israel, ang tatanungin natin, Pastor, ano yung pinatatayo? Literal muna ni God. Kung literal natin ito gagamitin, ang pinatatayo po dyan, wasak na templo, wasak na walls. Kung wasak ang wall, kung wasak ang temple, they are in disgrace. Nasa kahihiyan sila. Alam niyo po yung barko natin sa West Philippine Sea? Number 1 source po yun ang pinagkukuhanan natin ng tahong sa Catalaba. Malapit na po. Baka hatakin na po siya ng China. Yun na lang yung number 1 na protection natin at identity para masabing part of it is atin. Kaya lang, grabe, no? Sabi ng isang speaker, natatandaan ko, kasi ganyan talaga, pag mahirap, hindi ginagalang. Pag mahirap, laging binubuli. Pag walang protection, kahit ano na lang ang sabihin sa iyo, walang dangal. Kaya mga kabataan, mag-aral kang mabuti. Yung kapag nanligaw ka, mahihirapang busted din ka eh. Pero mo, ang damit mo, puro pera. Tapos may buhaya ka pa ditong buhay, gumagapang. Ano po? Basta may dangal yung tao, may pinag-aralan, may dangal yung ganito. So yung idea natin, this is more on structure, pero this is more than structure. Yung pinatatayo sa atin ni God. Alam niyo po, ang isa sa pinatatayo sa atin ni God, integrity. Yan ang nawala na. Integrity and trust, culture of honesty, and good governance. Sige nga, mag-isip lang tayo saglit. Ang mga kausap ko dito po na batang 70s, 80s, nasaan na po ang palabra de honor? Kapag pinag-usapan, itaga mo sa bato. Huwag mong ilalagay sa kahihiyan ang pangalan natin. Nasaan na po yun? Ba't nawala yung katapatan? Bakit nawala po yung isang salita? Saan po napunta yon? Nasaan? Dating meron. Kasi pag sinabing rebuild, dating meron. Dating nakatayo. Saan napunta? Yung moral decay. Ba't parang ang gagalang dati ng tao, pero bakit ngayon? Nasaan? Nasaan yung paggalang? So yun po ang itayo po natin. Integrity, trust, culture of honesty, and good governance. Yung magpa-interview ka pa naman, alam mo niyo po, wala nangyayari talaga sa amin sa ibang kontrata eh. Pero nung pumasok kami sa DPWH, diyan po nagsimula talaga yung pag-angat ng buhay namin. Pambihira ka. Hindi ka naging matalino sa interview. Ngayon, hindi na mabura. Ano yun eh? Kilala ko po yung tao na yan, taga Nueva Vizcaya. Kaya ikaw na may trabaho, pero hindi naman kinurakot, mas marangal yung trabaho mo. Regardless kung nagtinda ka ng fishball, pinaghirapan mo. Kaya mga kapatid, it's about time. Pwede bang muli nating itayo, tayo munang mga anak ng Panginoon, ang mag-practice ng integrity, ng dangal, culture of honesty, and good governance. Kaya lang yung mga SK, pati SK natin parang maliit na buhaya eh. Doon pa lang po, patawarin niyo po ako ha. Nakikisaw-saw ka na rin, para ka na rin political analyst eh. Ang dami kong pinag-pray dito, mga nangaaway na ngayon eh. Iba yung pork barrel, iba yung pork chop. Pork chop na lang po tayo. So mga kapatid, it's about time. Sabi natin lahat, integrity. Magkaroon naman po tayo ng isang salita. Pag sinabi nga aten ka, umaten ka. Niloloko mo na lang yung kausap mo eh. Sinungaling mo eh. O babayaran ko yan.
Di mo naman babayaran eh. Kahit siya maliliit, diyan ko kasi nagsisimula iyan. Yung maliliit na ipinapangako natin na hindi natin tinutupad, nasasanay tayong mangako na hindi natin tinutupad. Sana pag sinabi natin yes kung yes, no kung no, mauunawaan naman natin yan. Tulungan naman natin sa bansang Pilipinas. Katulad nito, napakaraming mga kabataang narito po ngayon. It's about time, mga kapatid. Yung integrity, anak, kung pipili ka talaga ng course, ng school, tingnan mo kung sino yung may values. Tingnan mo kung sino yung may character na school. Yung nagtuturo po ng tama. Ano po? Marami ngayon makakagraduate, puro AI ang gamit. AI ang pinapasok. AI ang gumawa ng thesis. AI ang gumawa ng ganito po. Ayusin po natin ito. Ito ang magandang promise po sa atin. No ruin is so total that God cannot help us rebuild it. Walang napakasagwang sitwasyon. Walang napakawasak na sitwasyon. Walang napakaguho na hindi po kayang itayo ng Panginoon. Yun na lang ang pinangahawakan ko. Yun na lang po ang pinangahawakan ko po. Kapag nakikita ko po ang problema ng bansa, yung iba tumataas ang blood pressure. Ako tumataas ang blood sugar ko po. Nagme-metformin na po ako, Tess. Ano po? Metformin. By the way, mga kapatid, hindi magiging sobrang anointed ang pagpapakanta ni Grace kung hindi backup si Tess po. Yun po talaga ang pinaguhugutan ni Tess, ano po, ni Grace na, di ba napaka-powerful, parang anniversary yung kantahan natin ngayon, ano po, ang nasa likod po niyan si Tess. Kaya pag may narinig po kayong, hello Mike Tess, tinatawagan natin si Tess, ano po, na mag-back up. Lahat nga po na na-bless sa worship team natin kanina, malakas sa palakpak, ibigay natin sa Diyos. Lahat tayo, inuutusan ng Diyos na magtayo, pero itayo mo muna ang buhay mo. Itayo muna natin. Ano po, huwag kang pumayag, maaring nadapa ka, bangon. Maaring may nagawa kang mali, kalimutan ng mali, magsimula ulit tayo sa tama. Lahat naman tayo hindi perfect, pero kapag tumatayo ka sa presensya ng Panginoon, may nangyayaring maganda. Number 2 is the word restore. Restore is ibalik ang dangal. Ibalik yung dangal, itaguyod ang katwiran. They will restore the places long devastated. Pag sinabi nating restore, andyan na yan, kaya lang, bakit ganyan ang itsura? I-restore. Ibalik yung dating itsura, ibalik yung dating design, ibalik yung original na disenyo. Ang disenyo ng Diyos sa pamilya ay napakaganda, magsama-sama, hindi magkakahiwalay. Napakaganda ng disenyo ng Diyos sa pamilya na mabuhay ng tama at maayos. Ibalik natin yung disenyo ng Diyos. Katulad nito, we are created in the image and likeness of God. Kahit anong sama ng tao, may dignidad yan. Sabi niya natin lahat, dangal. Pag sinabing dangal, kung mo ba nagnakaw, wala nang dangal ang isang tao? Kaya lang wala pang gumagawa nito, no? Ako nangangarap. Yung may Zacchaeus, kailan niyo po si Zacchaeus? Corrupt din po yun eh. Pero nung nagbago, ibabalik ko po yung ng 4 na beses. Yung lahat ng kung meron pong ganun, ano? Ngayon, ang nangyayari po sa atin, ano po? Yung mga politiko, pag inauguration, kasama sa ribbon cutting, pag nahungkat ang corruption, wala po akong kilala ni isa. Kasama ka sa ribbon cutting eh. Pagkatapos, lagi tayong hindi po ako kasali dyan, hindi po ako kasama dyan. Ibalik naman natin yung dignidad at dangal. Regardless po kung ang isang tao ay nakagawa ng mali, huwag mo naman siyang tratuhing parang hayop. Lahat ng tao may dignidad. Lahat ng tao may dangal. Kaya mga kapatid, sobra pa ng sakit sa tao na minsan sobrang hard din natin sa tao. Yung pag naramdaman niya na hindi siya nirerespeto, pag naramdaman niyang hindi mo siya
ginagalang, parang may nagwawala sa dibdib po natin na hindi natin matanggap kasi at the end of the day, tao pa rin tayong create ni God. Amen? Tingnan niyo po yung katabi niyo po kung mukhang tao o mukhang anghel. Pag anghel, nasa langit na yan, ha? So, ibalik naman natin yung dangal. Ibalik natin yung dangal, ibalik po natin, itaguyod natin yung katwiran or righteousness. Okay, so pag sinabi natin restore, to raise up or reestablish to its former state, repairing and returning. The original design of God is lumakad tayong lahat ng may kabanalan at katwiran. Nabubuhay tayo ng may banal na takot sa Diyos. Kung ikaw mismo negosyante, may banal na takot ka sa Diyos, hindi ka mandaraya. Kung ikaw ay politician, meron kang dangal, meron kang righteousness and holiness, hindi tayo mangungurakot. Kung estudyante ka na may image and likeness of God, may holiness and righteousness, hindi ka mandadaya. Hindi ka mangongopya. Amen? Ang mabigat yun ang ngopya, siya pa ay na-honor. Pambit, kaya sama-sama ng loob mo, sa akin lang nangopyahin, siya pa yung honor. Ganun talaga eh. So, repairing and returning, sana makita natin, alam niyo po, totoo naman, hindi tayo Diyos, hindi tayo anghel, pero alam niyo, kaya niyo pong mabanaag sa mukha ng tao kung may glimpse man lang of Christ-likeness. Si Stephen, yung binato po hanggang sa mamatay, alam niyo po, sabi ng tao, sabi ng mga gumagawa sa kanya hindi maganda, parang nagmukhang anghel yung kanyang itsura. Tingnan niyo nga po kung mukhang anghel muli. Anghel ng kadiliman, ano pa? Anghel de la Guardia, ano po? Charlie's Angels, ano po? Angel Evaporada, ano po, yung lagi nagsosopas. So, restoration of hope and dignity for disgraced people. Marangal po talaga yung trabaho na pinagkakitaan na may trabaho. Kaya, patawarin niyo po ako, ha? Ayoko po talaga ayoko makakita ho talaga ng mga trabahong hindi ginagamitan ng utak. Yun nga po yung isang basura, nag-aagawa ng isang kumpul-kumpul. May winalis na isa, picture tayo. Uy, may stick, tara, picture tayo. Para mga timang, alam niyo ganun. Kakabwisit. Pagkatapos utang na loob mo pa. Magkaroon lang tayo ng kahihiyan. Yung mga lalaki, di ako papayag na hindi ko buhayin ang pamilya ko. Isa sa pinaka-worst thing, at wag na lang sana kuhanin na ako ng Panginoon kung hindi ko kayang itaguyod yung pamilyang ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kaya sabi sa Bible, ang mabuting leader o lalaki, pag namatay siya, kaapu-apuhan, meron pwedeng manahin. Kaya ako po, sobra ang taas ng pagtingin ko po. Basta masipag yung tao, tuwan-tuwa na po ako niyan. Yung masipag, marami mangyayari. Yung hindi lang tinitingnan yung isang bagay para may mangyari, kundi nakita mo, itinataguyod niya ang maraming bagay. Hindi ka igagalang nang wala kang contribution. Karamihan sa ginagalang mo, tinulungan ka. Karamihan sa ginagalang mo, alam mong nabubuhay ng tama. Karamihan sa ginagalang mo, may ginawa sa'yo kahit papaano na kung saan nagkaroon ng pagbabago ang buhay natin. Amen ho ba tayo doon? Sige po, malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Ayaw mo nang niloloko? Ayaw mo nang kahiya-hiya? Mag-aral tayong mabuti? Magsikap tayong mabuti? Iwanan natin ang kahirapan. Kahapon po nanood po kami ni Mrs. First time, Star Wars. Ang ganda, bagong-bago. 1980 ginawa po. So, binalik ko uli, kaya lang live na orchestra po yung
Yung epic score, grabe itong si Gerald Anderson. Hindi, Gerald Salonga po, ang galing. Yung nagkukumpas yung yung, grabe, ganun lang oh. 87 instruments, grabe. Pero alam niyo, ang tuwan-tuwa po ako doon. Medyo nainggit lang ako ng konti. Kasama naming nanood halos mga foreigners. Nalungkot ako, sabi ko, Lord, kakaunti lang kami na napakayayaman. Yung minsan, ang mas nakikinabang pa yung ibang bansa kaysa atin. Sa atin na nga, film showing na lang, free na, hindi pa makapanood, walang pamasahe. Yung sarap talagang dumating ang pagkakataon, God. Yung kaya mong tanungin, Mami, what is poverty? What is inflation? Hindi ko maramdaman. So mga kapatid, it's about time. Magkaroon lang tayo, nung tinatawag na ibangon lang natin ito. Gusto mong igalang ka, magsikap ka. Gusto mo talaga, hindi ka inaapi, ibangon natin yung sarili natin. Pagtulong-tulungan natin, magkaroon po talaga ng isang Pilipinas na iginagalang. And lastly is this, renew. Renew is, grabe, yung maging bago, isang bagong buhay, isang bagong lungsod. They will renew the ruined cities. Sobrang ganda niyan, Sobrang ganda niyan na babaguhin nila, may babaguhin, may aayusin. Luma na pag tiningnan mo, napakaganda. Pag kayo po nag-apply ng license at nakakuha po kayo ng card, definitely po, mas maganda, mas bago. Sino po nag-renew ng license? Mukhang luma yung ibinigay sa inyo po na lisensya. Wala pong ganun. Laging pag-renew, wow, ni-renew po yung license mo for the next 5 years, for the next 10 years. Huwag ko kayong papayag na mag-renew. Pagbigay sa inyo, expired na po. Wala pong ganun. Okay? To renew means to make new, fresh, or rejuvenated. Make new, gawing bago, gawing sariwa, gawing kakaiba. And I believe this is more on spiritual and moral revival. Sana malapit ka na sa Lord, mas lalo kang malapit ngayon. Huwag naman yung ganitong kwento. Alam mo, dati kung malapit sa Panginoon, dati kami pa nga yung mga active dyan. Nasaan po kayo ngayon? Wala talagang napatoma uli kami. Dati tama na kami, naging toma pa Hindi ba may mga, ganyan ang mga kwento ng marami po, the good old days? Naku, kami ho nagsimula ng Bible study dyan. Kami rin po nagsimula ngayon ng kaguluhan dyan. Ba't ganun? Hindi po ba napakaganda? Renew. Maaring maganda na ang relationship mo kay God. Iyangat pa natin. Itaas pa natin. Laliman pa natin. Minsan nakaka-miss. Eto, habang nagtatagal, pumapangit ang ugali nito. Dati, ang bait-bait niyan Dati, ang alam lang niyan, sumunod Ngayon, ang yabang. Hindi po renew yung ganun. Pabalik po yun. Renew is more on spiritual and moral revival. Sige nga, sagutin niyo po. 100 plus years na ang Christianity sa Pilipinas. Ba't para tayong paatras? Mas marami ngayong Kristiyano kaysa noon, bakit ang Pilipinas hindi maalis-alis sa atin yung mga issue ng corruption? Talagang biyaya lang ng Panginoon. Minabasa po tayo sa Philippine Daily Inquirer, regardless po kung gaano kabigat ang laban, sabi lang niya ito, ang dami ro pala mga grupo ng kabataan na hindi na masyadong maloloko ng mga old politicians. Sila yung mga Gen Z, Masinger Z, ewan ko lang kung naabutan nyo pa yon. The fighting spirit of young Filipinos give me hope that some days our lives will be better. Ako po, ito rin po yung pag-asa ko po.
Yung mga kabataan na binago ng ating Panginoon, hindi na nila maloloko yan. Hindi na makukuha sa mga budot-budot. Yung mga ganyan, budot-budot, pagkatapos mananalo, ay hindi na kayang lokohin yung mga Gen Z na mga pakanta-kanta. Kaya siguro yung susunod na election, wala nang masyadong sayawan. Tula na lang. Ako'y tutula. Hindi, sasabihin, may katabi ka bang kabataan? Hindi na maloloko yan. Nanay niya nga, hindi nga umubra sa kanya, hindi po? So ang point natin mga kapatid is, hanggat may kabataang nagmamahal sa Diyos, hanggat may kabataan at mga young generation na nade-disciple at natuturuan, may laban ang bansang Pilipinas. Can I hear amen? Malakas na palakpak para sa mga kabataan. Hallelujah. Kaya yung mga bata na katabi nyo po, ang laki po ng potential niya po pag nabago po natin, kapag naayos po. Yung mga anak ko natin, baka presidente po natin yan, huwag niyong pong pakakainin masyado po ng mga hilaw at panis. Ano po, baka mamatay agad ang presidente po natin. Ano po, yung mga presidente, yung mga anak ninyo diyan po, lagi niyo pong painumin ng tiki-tiki. Ano po? Lastly, community, ito talaga yung solution para magkaroon ng rebuild, restore, and renew. Community. Mahirap magtayo na nag-iisa. Mahirap magbago, ibalik sa dati, pag nag-iisa. Napansin niyo po yon? Gusto ko naman magbago eh. Yun na nga kasi pag nag-iisa ka, mahirap, kailangan mo ng kasama. And then, mahirap maayos ang puso rin natin kung wala tayong kasama. Naniniwala tayo, yung mga live group mo ngayon, yung mga cell group mo ngayon, ang gagamitin ng Panginoon. Maliit na grupo, malaking pagbabago. Sabihin nga natin ng malakas yun in 1, 2, 3. Bigyan mo naman ng malaking pagtingin. Kaya alam nyo, parang awa nyo na. Hindi darating ang pagkakataon. Hindi ho darating ang pagkakataon na kaya mong sabihin, hindi ko na sila kailangan. Kaya ko na. Hanggat nabubuhay ka, kailangan mo ang Diyos, kailangan mo ang tao. Pag namumroblema ko nga, pag-pray mo naman ako, pag-pray mo naman ako, kuya, kailangan natin ng mga taong nananalangin sa atin. Kaya yung Acts 2:42, basahin nga natin in 1, 2, 3. They devoted themselves in apostles' teaching, fellowship, breaking breads, and prayer. Gustong-gusto ko po yan, yung grupong nag-aaralan ng salita ng Diyos. Kapag inaral mo ang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka mabago eh. Pag merong malasakitan, hindi ka pwedeng hindi mabago eh. Kapag merong intimacy with God and sharing of meals, hindi pwedeng hindi ka mabago eh. Hindi pwedeng hindi mabago kapag walang prayer, ibalik natin yan. Ang ganda ng samahan. Ako na rin po magsasabi po sa inyo, kung meron po kayong cell group, hindi si Jesus Christ ang pinag-uusapan, get out. Kapag merong cell group kayo, instead na napapalapit kayo sa Diyos, parang napapalapit tayo sa kasalanan, get out. Pag ang hindi tinuturo ay si Jesus at hindi ang pag-ibig ang pinairal, get out. Pero kahit po imperfect yung kagrupo natin, pero lagi sinasabi, si Jesus ang pag-asa natin, kaya nating maayos, kaya nating mabago, malaki po ang tsansa po ng grupong yan na mag-create ng impact. Sige nga, Lori, anak, gusto kong sabihin sa inyo po yung antidote natin. Kung ikaw ay nalulungkot, ang antidote natin dyan, community. Epidemic of loneliness. Ang mahirap po ba nalulungkot? Ang mayaman po ba nalulungkot? Ang may trabaho po ba nalulungkot din? Yung negosyante na mayaman, nalulungkot din po ba? Sino rito ang hindi dinadapuan ng epidemic of loneliness? Nakatapos ka na ng pag-aaral. May trabaho ka na, may pamilya ka na. Ang dalas, sumasagi sa isip mo, ang sarap sigurong mamatay. Kapag yan ang naiisip mo,
tinamaan ka na ng epidemic of loneliness. After COVID, after pandemic ng COVID, the epidemic of loneliness is universal. Kala mo pag may pera ka na, masaya ka na. Kala mo, pag may kilala kang mga ma-influence na tao, okay ka na. Kala mo, malungkot ka kasi wala kang ipon, may savings ka na. Nalulungkot ka pa din eh. Epidemic of loneliness, anxiety, depression, mental health. This is the number one problem of our society. Marami nga dito, nasa church ka na eh. Diba? Walang nakakaalam, ang lungkot-lungkot ng buhay mo. Walang nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Ang solution po dyan, community. Kailangan mo ng mga tao, correct ko nga po ito, hindi mo kailangan sobrang daming tao. 5,000 yung friends mo sa FB, walang nakakaalam ng totoo mong kalagayan at puso. Inaccept mo lang siya as a friend, hindi mo siya kilala. Sana may isa man lang minimum na kasama ka na totoong tao na anytime pwede mong tawagan. Na anytime pwede mong sabihin kung ano hindi maganda sa iyo. Sana may totoo ka man lang kaibigan. Pag nahihiya ka, hindi mo kaibigan yun. Siyempre, nahiya ka na huwag makaabala. You need community. Kaya minsan, di ba, pumuputok na yung mga galit sa puso natin, wala ka naman na pagsasabihan eh. Isang araw na lang, magwawala ka na lang. Kasi nagpa-pile up sa puso natin eh. We need community. Ano yan? Ikaw, Lori. Sige. Mapatawad kita, anak naman kita, anak. Kahit ano pa mangyari sa iyo, I love you, anak. Hindi ka pa nagkakamali, minamahal na kita. Ano po? Pero kung si James ang gumawa niyan, DA yan. Sana ang una mong community, pamilya mo. Kung yung asawa mo, hindi mo pagsabihan ng mga malalalim na bagay sa buhay mo, tama ba yung pinakasalan mo? We should value community. Loneliness. Di ba ang lungkot? Pero kapag nakasama mo yung taong totoo sa iyo, hindi ka i-judge. May mga tao po kasi talaga nakakabwisit ang mukha. Yung basta hindi naman niya kasalanan, pero may mga mukha talaga nakakabwisit eh. Yung parang makita mo pa lang yung mukha, parang Lord, either siya o ako na lang ang mawala sa buhay. Mamili ka, Lord. Tingin ko naman siya kukuhanin mo, mas mabait ako sa kanya. Pero may mga tao, ang sarap yung the glory of God is upon him, upon her. Hallelujah. Sino po rito may totoong community? O huwag kang papayag paglabas mo dito, wala kang community Okay? Number 2, ang sagot sa poverty, generosity. Hindi mauubos ang may hirap kapag lagi po nating inaayudahan. Hindi mauubos at makakaalis sa kahirapan. Kailan mo malalaman na malaya ka na sa kahirapan? Kapag nakakatulong ka na kahit hindi ka pa sobrang yaman. Yung pag inoperan ka, pwede ka bang sumama sa ayuda? Pwede ka ba maging sa tupad? Ay, wag na lang po. Wag na lang po, sa iba nyo na lang po ibigay. Kung sa tingin nyo po is mas makakatulong sa iba, sa kanya na lang po. Yung may ganun man lang, hindi yung chairman naman, di man lang kami binigyan ng mga 4 na slots man lang, yung pamangkin ko, yung tsahin ko. Kala ko may reunion kayo, tupad pala yan. Generosity. Oy, wag mo naman hintayan na sobra-sobra ang pera mo bago ka makatulong.
Yung likas na masungit, kahit anong daming pera niyan, di pa rin tutulong yan. Generosity. Sa community mo yan makikita. Ba't yung mga taong ito nagpapakain? Ba't yung mga taong ito nagbibigay? Si Jesus kasi yung number 1 natin na model sa generosity. Amen? Buhay nga ang ibinigay ni Jesus eh. Tayo naman, 20 pesos lang, nahihirapan pang bumunot. Saka ang bagal natin pagbunutan. Yo, sabihin natin sa katabi natin, with conviction, kabisado na kita. Lagi mong naiwanan ng wallet mo, tama? Lagi kang walang barya, tama? Wala kang ang barya, wala ka rin buo. O tingin po kayo sa akin, sabihin natin lahat, walang aalis na walang dalang pera. O kung kayo po na-miss nyo yung offering, kasi kayo iba naman natuwa pa, nalagpasan ako. Yes! Hindi ako nakita ng aser. Woo! Huwag kang papayag, huwag kang papayag. Pahirapan yung treasurer natin. Generosity. Huwag kang papayag na nakatapos ka lang ng pag-aaral at hindi ka tumulong makapagtapos ng pag-aaral. Huwag ka lang pumayag na maayos ka pagkatapos hindi ka tumulong sa pag-aayos. Ang antidote natin talaga po sa corruption, kumain tayo ng biko. Ako naniniwala talaga ako. Walang alam talaga yung DPWH. Wala talaga silang alam. Tingin ko lang wala talaga silang alam. Puro ganun po ang sagot. Wala po akong alam, di ko po sila kilala. Ang sagot sa corruption, righteousness. Maging matuwid. Again, yung righteousness, makukuha mo rin yan kapag may kasama kang lumalakad ng tama. Ang daling gumawa ng mali, panag-iisa. Ang daling gumawa din ng mali kapag may kasama kang gumagawa din ng mali. Ngayon sa trabaho, ang nahihiya, yung pumapasok ng maaga, nagagalit sa iyo, yung mga late. Ikaw, napapahama kasi kami, ang aga mo eh. Baligtad. Yung gumagawa ng tama, siya yung nahihiya. Yung gumagawa ng mali, ang kakapal ng muka. Galing po, meron na tayong Soto. Meron na rin tayong Lebiste. Wow. Galing pala, sa Yale University graduate yung batang ito. 32 years old. Hindi na suhulan. So, kahit maliliit, nakakatuwa, may pag-asa pag ganyang bagay eh. Sabi natin lahat, righteousness. Pag hindi iyo, wag mong kukuhanin. Walang mandadaya. Righteousness, mga kapatid. Walang abusuhan. Magtrabaho naman tayo ng maayos. Pagbayad tayo ng tax. Sikasuhin natin po ito. Lastly po, dito sa broken families, ang lahat po na it boils down sa discipleship. Ang dami talagang bata ngayon na ipinapanganak na sa siraang pamilya. Walang tatay. Pero dumarami Mga kapatid, sana sa mga kabataang narito ngayon, magsimula sa iyo. Galing ka sa magulong pamilya, tama? Sana magsimula sa iyo ang maayos na pamilya. Amen? Nakita mo, pabaya ang tatay mo, wag mo nang gayahin. Nakita mo yung nanay mo, hindi naging maganda sa pagpapamilya, wag mo nang gayahin. Discipleship is the key. Highly highly visual, napakahalaga sa atin, kapag may nakikita tayong tama, nagagawa rin natin yung tama. Kapag nakita nating may ayos, nagagawa rin natin ang maayos. Mga nanay at tatay, nakausap ko ngayon. Discipleship. Sobrang halaga nito, magbuo tayo ng maaayos na pamilya. Sige nga, ano po yung antidote natin sa loneliness? Nakalimutan na. Community. Ano ang antidote natin sa poverty? Sa corruption?
Eto, hindi nyo to matatandaan. Sa broken families, pambira, 100% ang sagot ninyo. Hindi natin magagawa talaga yan kasi original, eto kasi yung kalaban natin pa rin ngayon eh. Yung restoration, yung renewal, yung rebuilding, sa loob mo namang gagaling eh. Ito yung issue natin lahat. There is sin na nagmamanifest pa rin sa buhay natin. There is pride. There is selfishness. Ano ang pagkakahalin tulad nilang tatlo? Puro I, me, myself. Ako, akin. Yan po yung kasalanan. Saka makakakita po, pag kino-compute ko po, yung trillion na budget natin, ilang eskwelahan na yan? Ilang pagamutan na yan? Ilang kabuhayan na yan? Taga Bulacan po ako. Hagunoy lang. Ang alam kong bumabaha. Ngayon, halos walang lugar na sa amin ang hindi binabaha. 1980, bumaha po talaga yon. Daming lumubog sa Pulilan. Kitang-kita ko po, 1980 po yun. Ngayon, nasaan? Naguguhan na po yung mga tabing ilog po namin. Kaya sabi ko nga po, nagpe-pray talaga ako. Lord, baguhin niyo naman po yung lugar namin. Nakakaiyak, nakakainis. If there is always a presence of sin, pride, and selfishness, wala pong mababago po, walang maibubuo, walang maitatayo. Salamat sa Panginoon. Sabi nga ho natin lahat ito, 1, 2, 3. Only the gospel can rebuild what sin has ruined, restore what injustice has stolen, and renew what generation have lost. Si Jesus, mula sa langit, bumaba dito sa lupa, nabuhay ng banal, namatay at muling nabuhay, para yung winasak ng demonyo sa atin, itayong muli ng Panginoon. Nawasak ang katawan ni Jesus para ka mabuo. Tumigis ang dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para ibalik yung wangis ng Diyos sa buhay natin. Nabuhay siya maguli para baguhin ang puso natin. 2 Corinthians 5:17. Lahat ng tumanggap kay Jesus nakipagkaisa, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. In Ezekiel 36:26, kung hindi na nagkakamali, o 32:17, bibigyan ko kayo ng bagong puso. At ng bagong espiritu, ang masuwayin yung puso ay gagawin kong masunurin. Wow! Only Jesus can rebuild, can restore, can renew. Pag naranasan mo yon, kasama ka na sa day. They will restore. Hanggat hindi ka ayos, hindi ka makapag-aayos. Hanggat hindi ka buo, hindi ka makapagbubuo. Hanggat hindi binago ng Diyos ang puso mo, walang pusong mababago. Only Jesus. Only the gospel of Jesus. Starting this September, may ilo-launch po tayong Rebuild This City. Kinakabahan po kasi ako, baka September pa lang may nagpapa-Christmas party na. Paatras ng paatras, dati December, ngayon November, dati October yata may Christmas party na. Ayoko naman pong abangan lang natin yung kabisihan. Sana for the last 4 months, eto yung gagawin natin. Pagtutulungan nating itayo ang syudad natin sa pamagitan ng mga cell group natin at mga life group natin. Huwag ka lang magnakaw. Huwag ka lang gumawa ng masama sa lugar mo. Panalo na tayo noon. Huwag ka lang makidagdag sa gulo ng barangay natin. Panalo na tayo. Huwag ka lang magkalat sa barangay mo na nakasolve na ho tayo sa malalaking problema. Yung aso nyo po, lagyan mo ng epoxy yung puwet. Wala naman kaming aso.
Laging amoy aso yung harapan namin. Favorite. Iba naman nag-aalaga, di man lang tinitinan, lagyan niya ng diaper ang mukha ng aso niya, no? Life Group Community Campaign, Community Discipleship and Mission. Meron tayong 12 church kung titingnan natin. Kung meron kayong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, nasa gawing Quezon City, invite nyo po sila. Papuntahin nyo po sila. Meron tayong PCQC, meron tayong PC Kamuning, at may Praise Church Novaliches po tayo. Kasi hindi naman nasa isang lugar lang. Kung nasaan malapit, o bando. Kung meron kayong mga kilala na nagsasayaw, sa Obando nyo dalhin. Okay? Kung may mga tago-bando kayo na kaibigan, kamag-anak, eskwela, may church po kami doon, dalhin nyo doon. Kung meron po kayong dadalhin sa hospital, sa Chinese, idaan nyo muna sa Santa Cruz. Pag-pray po namin bago matuluyan. Meron po tayo dyan. Tondo North. Meron po tayo dyan. Sa Valenzuela, pag babaha, na-stranded ka, punta ka muna kila Pastor Alpi. Invite nyo po kasi talaga naka-scattered po tayo. Papunta kayo sa Santa Maria. Iba naman, Santa Maria, chicharong baboy lagi naiisip mo. Pag naman chicharong baboy, meron din tinitindarong suka. Meron tayong lugar sa Santa Maria. Pag nakita nyo po yung kulay dilaw, church po yan sa Santa Maria. Uy, may dilaw. Ba't parang walang church? Basta dilaw. Sa ano po yan? Sa Praise Church Santa Maria. Pag gusto nyo po ng Pansit Malabon, doon kayo pumunta po sa Malabon. Invite nyo lang po. Naka-scattered na po tayo. At talagang naka-design po ito para lahat po tayo mag-cell group muli. Mag-cell group muli. So, ito yung timeline natin. Paano natin to gagawin? Buong month of September, focus lang tayo. Pag ang cell group, worship service, praise and worship, lahat ng umiikot sa word, yun po yun. Kaya nga, sinasabihan ko na yung mga outreach pastor natin. Pastor, kung gagawa ng sermon, na walang group huddle, na walang live group guide, ako po, aayusin ko po ito ngayon. Meron po tayong ginawa po dyan. Laging nakatahi po. Hindi pa nagsermon ka, sa isang linggo, wala nang pag-uusapan. So please mga kapatid, so ito po yan Nagkaroon na tayo ng vision casting noong 26, Community Sunday, ito po yan. Sa Tuesday, meron training, dadaanan natin yung mga lessons. And then, Worker Appreciation Sunday, September 28. Naunawaan ko po, linggo to, baka tamaan yung ibang cell group or outreach natin. Kausapin ko lang po yung tagapagsalita ho natin, na baka pwede nating ilipat ng Monday. Pabablock natin sa admin team ang Manila Hotel. Doon po tayo sa gilid, sa parking. Doon tayo mag-gather, pagpe-pray natin ng Manila Hotel na makapasok tayo. Hindi po, Workers Appreciation Sunday, puro training ang September para pagdating ng October, titira na po tayo. I-empower natin lahat ng life group. Kung mag-uumpisa kayo ng cell group, eto yung lesson na gagamitin nyo. Ilang cycle yung gagawin natin. It's about community, discipleship, and mission. And may part 2 pa po yan kasi dinidesign na po natin ang church natin sa mga maliliit. Please, ang number 1 priority ng church natin, church at cell group. Supporting ministry, okay po yan. Pero kung mayroon kang ministry, wala kang cell group, huwag ka munang umattend sa ministry mo, doon ka umattend sa cell group.
Hindi ka pwede magtago sa ministry. Lahat po tayo ganito. Lahat may cell group, lahat may ministry, lahat nag-i-invite, lahat nagkakaloob. Ganun muna po. At hanggat nagpapakover po kayo, tutulungan ko po kayo. I want to dedicate my life, the last 25 years, kung 25 years, kung 5 years, 10 years, to guide you. Di na po tayo bumabata, patanda na tayo. Mas gusto natin yung meaningful. Katulad nito, ang dami natin. Ilang kaya mag-a-apply sa napakinggan niya na ngayon? Minsan parang nanonood lang tayo ng pelikula. Ganda ng sermon ng linggo, no? Wala namang ginawa. Ang gusto ko po kahit may kausap lang kung isa ngayon, pero sa puso mo, magtatayo ako ng cell group. Bubuhayin ko muli ang cell group. Aayain ko uli yung mga ka-cell group ko. So ito po yan. So yan po ito. So ito yung mga lesson natin. And then celebration po tayo ng December 14. Iyan na po yan. Kaya lahat po tayo mga outreach. Pag-pray nyo po itong mabuti. I will ask the admin and finance, kasabay nung bago tayo mag-launching, September, I will ask them na lahat na nag-umpisa na nung September, at least gusto natin magtanim ng seed money. Kasi yun ang pangarap ko po talaga. Masyado na po akong galing po sa matagal ng simbahan. Ang ginagastosan po talaga nila lagi, building. Ba't hindi natin gastosan ng mga cell group? Bigyan man lang natin sila ng pangmerienda. Okay ba? Nagda-drugs, nagme-maintenance. Bigyan natin ng pang-maintenance para hindi mahilo at maka-attend. Pero siyempre tayo, kailangan ho natin na mag-invest. Ano gagawin natin ngayon? Next slide tayo. Community, maliit na grupo na malaking pagbabago. Ito yung tutukan natin. Ito yung tutukan ho natin. Ibukas mo muna yung tahanan. Okay, taas nga ho ang kamay lahat ng may bahay. Nangungupahan ka, sige po. Yung iba po saan nakatira? Okay. Nakakatuwa naman po yung iba sa Himpapawid. Nakalutang po kasi yung bahay namin. Eh kung ilang tayo ngayon, ilang bahay yan? Eh pastor, 3 lang po yung kasa sa amin. Eh de 3 ang simulan mo. Pastor, 5 lang po ang kaya namin. Eh de 5 ang simulan mo. Imagine mo kung lahat tayo, bubuksan natin yung bahay natin para sa gawain ng Panginoon, para sa campaign na ito. Kaya po ngayon pa lang, kung mag-request ka ng bahay sa Lord, Lord, pahingi naman ng bahay na kasya ang 25 katao. Wow, di ba? Kasi sa Book of Acts, 25 po yung bawat bahay doon na nakakilala sa Lord. Anong pangalawang gagawin natin? Yung dati na nagli-lead, mag-lead ka. Yung bagong magli-lead, mag-lead ka. Simulan natin. Bakit yung pangatlo, tumulong sa pagsasaayos? Pag binuo natin, itong campaign natin, 3 ang kailangan natin. Bahay, host, leader, and apprentice. Para kapag inulit natin ito ng second round, meron na tayong mga bagong leader uli. Aba, daig pa nito ang SOL2. Hindi mo kailangang matapos, ang kailangan mo lang subaybayan. Ang maganda po nito, sisimulan ho natin ito na October, matatapos po ito ng December, bakasyon po tayo ng 10 taon. Hindi na tayo makikita-kita. Hindi po, may bakasyon. Kaya 10 weeks mo lang ipapagamit yung bahay mo. Hindi po ito habang buhay. Para matikman naman ng ibang bahay kung sino ibang mag-host sa next round kapag ginawa natin ito. O sabihin natin lahat, ibukas ang tahanan. Sabihin natin lahat, manguna sa maliit na grupo. Sabihin natin, tumulong sa pagsasaayos. So, at least yung 3 na ito, meron ka. Sana, ibukas nyo yung tahanan nyo. Wala pa ako nakitang ibinukas ang tahanan sa gawain ng Panginoon
na hindi pinagpala at hindi naging maayos ang bahay kasi hindi mo ipinagdamot ang biyaya ng Panginoon. Pwede rin naman sa Jollibee, pwede rin naman sa McDonald's, o kung saang mga restaurant, pero be strategic lamang po. Gamitin muna natin itong mga lugar na ito. Kaya mga kapatid, sobrang ipag-pray natin. I believe the best gift we can give to our Lord Jesus Christ. Nagre-rejoice ang langit, hindi maganda pag maganda po ang praise and worship natin. Yes, pwede. Hindi nagre-rejoice ang langit pag maganda ang sermon. Yes, pwede. Hindi nagre-rejoice ang langit kapag anniversary lang natin. Yes, pwede. Pero hindi yun eh. Pag may isang tao na nakakilala sa Panginoon at nagbalik loob sa Panginoon. Kaya huwag tayong masanay na may bilang lang pero wala naman nagrepent sa kasalanan, mas tinopak palalo. Huwag naman pong ganon. Tayo po tayong lahat, tayo po tayong lahat. Anak, pengi nga akong 2 silya dito. Jade, anak, Jade, padala nga dito ng 2 silya. Hindi na ito usapin about outreach. Hindi na po ito usapin about network. Sana ang issue na natin dito, gusto ko sa lugar na pinaglagyan sa akin ng Panginoon, makatulong ako sa pagbabago ng lugar na yon. Maging catalyst ka, agent of change, sa lugar mo mismo kaysa mabuwisit tayo, umisip na tayo ng paraan. Kapag may cell group sa lugar, kino-consider ng Panginoon yun. Ito, pinahulaan ko na po ito sa mga leaders natin. Sino po ito? Sino yung baby na to? He is Adolf Ascuna. Adolf Hitler. Ito po sino? Sino po? Si Grace? Si Joyce? Sino to? Si Owie. Adolf Hitler and Billy Graham. Si Adolf Hitler, 65 million ang namatay na tao because of his hatred, because of his anger. 65 million peoples, 6 na milyon Jewish Holocaust, gas chambers. Billy Graham, 200 million ang nakarinig ng kanyang preaching. 200 million. 2 billion people. Kasama ang radyo, kasama ang TV, kasama ang social media. 2 billion ang nakakita ng gospel at nakarinig. What's the difference? Isang pumatay, isang bumuhay. Look at the chairs. Kung ka-cell group mo ang batang Hitler, kung ka-cell group mo ang batang Billy Graham, anong gagawin mo sa kanila? Kung ka-cell group mo si Hitler, anong gagawin mo sa kanya? O wag naman, baka narinig ko iba. Yan pala yung mamamatay, unahan na natin, patayin na rin natin yan. Kung si Hitler may nag-disciple, kung si Hitler may tumulong sa kanya, 65 million sana ang hindi namatay. Yung katabi mo, pwedeng pumatay yan. Sa galit. Kaya yung kasama mo na yan, maging maayos lang, hindi problema ng bansa natin yan. Amen?
Eh kung Billy Graham pala yung nasa cell group mo, hindi ka umaten. Kinancel mo yung cell group mo. Ang galing palang leader nito. Mahal niyo po ba bansang Pilipinas? Mahal niyo po ba yung lugar na pinagsilangan sa inyo ng Diyos? Maliit na grupo, malaking pagbabago. Pag naayos na po natin dito sa Bimol, listen to this. Mag-volunteer po kayo sa mga outreaches natin. Yung mga hindi pa nagbo-volunteer. Pwedeng 3 months, pwedeng 6 months. Huwag ko kayong matakot, hindi pang habang buhay. Talaga pong ide-deploy ko po. Lilipat na po tayo dito sa Matantubig. Sama po kayo sa gusto nyo samahan. Yung matitira po, especially mga matatanda, ako po yung bahala dito sa Matantubig. So, para mapasama kayo, magpatanda muna kayo. Hindi po, kasi gusto ko pong i-deploy ho kayo lahat. Kasi again, hindi tayo mababago kung lagi tayong sama-sama. Saka mag-aaway din tayo, bandang huli, magkakasawaan tayo ng muka. So, Vision Sunday pa lang natin ngayon. Pag ito po naayos at simulan paggawa, ang laki ng gastos natin dito po. Kung ito po, ginagastosan lang natin sa mga outreach, sa mga pagsa-cell group, mas marami pong maaabot. Hindi tayo tinawag para lang magparami. Mas dadami tayo kung tayo po nakakalat. Mga kapatid, 9 months na lang, 25th anniversary na natin. 9 months na lang. Pag nalusaw na yung 4, 5 months na lang. Napipicture ko po kanina. Imagine nyo po kung lahat tayo ngayon dito, 2,500. Pagkatapos, sila Grace uli yung magpapakanta. Huwag ko kayo maglala. Yung iMovers, makakasayaw pa rin yan, pero sa mga malakihan na, yung choir natin, ang ganda, no? Nakakatuwa. Sana 300 boys choir sa anniversary natin. Lahat bass, ano po? Parang ganyan. So sa mga kapatid, are you excited na i-win ang community natin? Amen? Are you excited na magpagamit sa Panginoon? Hallelujah. Habang nakatayo tayo, panoorin natin ngayon, God of this city. Steady lang ho tayo, steady lang tayo. Gusto ko po nakatayo kayo. Habang pinanood natin dyan, na Lord willing, isang araw ang pangarap mo, makikita dyan yung cell group namin. Makikita namin na nagkakandak na rin kami ng cell group sa aming community. Sige nga anak, panoorin natin. In 1, 2, 3 pa. After that, I will pray pa. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city.
God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. For greater things are yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done here. There is no one like our God. There is no one like you, God. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done. We believe in you, God. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done here. Greater things still to be done here. Thank you, Lord. Doc Elsa, thank you so much sa pagpagamit mo sa clinic ninyo, ha? Yung Doctor's Care Clinic, wow, ginagamit po yan ng Obando team, ano po? Nakakatuwa kapag yung mga lugar natin ay ginagamit para sa Diyos, okay? Sabi niya natin, this city is for God. Sabi natin, this city is for God. This city is for the glory of God. Huwag niyong mamaliitin ang maliit na grupo. Iyan ang gagamitin ng Diyos sa malaking pagbabago. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Before we celebrate, before we honor God sa Kanyang gagawin, pagbalik nyo sa lugar nyo, pag-apak mo muli sa lugar nyo, ideklara mo, may pagbabagong mangyayari sa lugar nito. Pagbalik mo sa barangay mo, mag-iiba yun. Ikaw yung unang babaguhin ng Diyos. And then yung barangay mo, the Lord will rebuild it, restore it, renew it. In Jesus' name, by a small group community. Panginoon, bigyan niyo naman po kami ng wisdom. Paano makatulong sa pagbabago ng aming bansa? Hindi sa politician mo sinabi, they will rebuild. Hindi mo sinabing sa mga artista, mga negosyante, they will rebuild. Sinabi mo sa mga taong inayos mo, pinagaling mo,
Dinisciple mo, O God, they will rebuild the ancient ruins. Binuo ka ng Diyos para magbuo. Maaring hindi ka perfect, totoo yun. Maaring tingin mo sa sarili mo, marami na akong mali, pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwede kang ibangon ng Diyos. Pwede kang gamitin ng Panginoon. At ito yung legacy mo. Nakatulong ka sa pagbabago ng lugar na pinaglagyan sa iyo ng Diyos. Pare-pareho tayo. We are longing for a new Philippines transformed by the gospel of our Lord Jesus Christ. Hindi ang goal natin magparami ng church, magparami ng outreach. Ang goal natin i-share si Jesus at mabago ang puso ng mga tao. Kapatid, tanggapin mo ang puso ng ating Panginoong Jesus. Magkakaroon ka ng malasakit, magkakaroon ka muli ng ibang apoy, Panginoon, na tunay po, O Diyos, mag-aapoy kami na nagsasabing, hindi kami papayag, Panginoon, na hindi mabago ang lugar namin. In the best of times, in the worst of times, O God, the gospel, hindi nagbabago. Siya pa ring susi, O God. Yung mga maayos na, lalo pang aayos. Yung mga nasa worst, maayos ito, O God. Kapatid, pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Na laging ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ang mayamang pag-iingat at biyaya ng Diyos ay iyong tataglayin. Sasamahan ka ng Diyos sa iyong pagbubukas ng iyong tahanan. Sasamahan ka ng Diyos sa iyong paglilid. Ngayon pa lang, iniyahanda ka na ng Diyos sa grupo na nais ng Panginoon na alagaan mo, na i-disciple mo. Totoong hindi perpekto, marami pa ring sabit, pero patuloy tayong aayusin, babaguhin, pagpapalain ng ating Panginoon. Thank you so much, O God, in Jesus' name. Amen at amen. Ngayon pa lang, let us celebrate Jesus. Sabayan natin ang worship team. Ngayon pa lamang ipagbunyi natin ang magandang gagawin ng Diyos. God bless you. God bless you. It's an awesome God He reigns from heaven above. We praise the power and love of God is an awesome God. It's an awesome God He reigns from heaven above. We praise the power and love of God is an awesome God. It's an awesome God. Yo, when I look to this song, I remember this song, who does that for us all? Because of the love, man, it's lit. I can't even tell you without this grace and without this love, we're breathing. Upon all this sin we committing, upon all this fake contribution, upon all the hating of brethren, man, upon all the lies that I'm telling. Yo, in trials and tribulation, He the King. No matter the situation you were in, the awesome, amazing blessing, He ain't kidding. Show me the one you believe, and I will show you the true coming King. Psalm chapter 103, praise the Lord, my soul and within. How dependable our God is, inflexible, immeasurable, He's credible. It is not just His.